Ang daming napapatay ngayon. Bungad ni Alexandra sa asawa. Kagagaling lang niya sa cafeteria upang kumuha ng pagkain. May bago na namang biktima ng holdapan. Nakakatakot na talaga. Patingin. Kinuha ni Enzo ang hawak niyang dyaryo. Iisang grupo sigurong gumagawa nito. Ayaw nilang lumabas ng patas at gusto nila easy money. Sinabi mo pa, nakakatakot na magtiwala ngayon kahit sa mga taxi driver. Baka mamaya, mga kidnapper o holdupper din, hindi ba? Magdoble ingat na lang tayo palagi. Bibilinan ko sina Lolo na wag masyadong lalabas. Mahirap namang makapasok doon sa atin. Kaya yung paglabas-labas nila ang problema. Updated na updated ah. Ano kaya balita sa tatay ni Bianca? Dapat nauhuli na yung mga yon. Hindi na dapat makawala. Grabe ang trauma ng mga anak na pinatay nila. Takot na takot, pati yung asawa. Napanood ko sa news, minaman-manan daw ang bahay ni Bianca at baka magpakita ang tatay niya doon. Alam mo bang may balita na ako tungkol sa rape na nangyari kay Bianca? Ano? Galing doon sa park na pinupuntahan namin yung mga investigador. Magugulat ka sa nalaman nila. Si Bianca ay nagpagahasa talaga. Nagtataka nga daw yung tatlong lalaki kung bakit sasabihing rape. Nagbayad daw sila. Kaya pala ayaw pa imbestigahan ng babaeng yun yung nangyari sa kanya. Paliwanag ni Enzo sa kanya. Ano? Nagulat sa Alexandra at hindi makapaniwala. Nagpagahasa talaga siya? O nagpabayad? Parehas. Nagpabayad siya. Inaya nga daw nila sa hotel. Ayaw. Ang gusto daw ay gahasa style. Kaya pala akong sinisisi. May hidden agenda pala talaga. Nagtataka nga ako kung ano nagustuhan mo dun. Ang sama naman ng ugali nun. Baka yung nangyari sa akin, ikaw yung iniiwasan ko. Kaya ipinagsisiksikan kong sarili ko sa kanya. Natatakot ako na maging tayo. Alam mo na, iniisip ko sasabihin ng iba. Hindi ko naman akalain na ikaw palang gusto nila Lolo para sa akin. Wika ni Enzo. Baka naman hindi din. Hindi lang nila gusto si Bianca. Saad naman ni Alexandra. At least, sa'yo ko napunta. Isang perpektong babae. Mabait, maasikaso, malaki. Itinuro pa nito ang harapan niya. Manyakas ka talaga. Hirap ni Alexandra dito. Joke lang? Makamanyak naman to? Ngumuso ito sa kanya. Dapat kasi maging seryoso ka rin kausap, no? Seryoso naman ako. Seryoso nagmamahal sa'yo. Napuno ng tawanan ang kanilang pag-uusap. Ito ang namimiss niya kay Enzo. Ganito kasi ito noong mga bata pa sila. Marami itong kalokohan, kasama ang mga kaibigan. At madalas, nakikijoin siya dahil siya ay one of the boys. May kumatok sa pintuan na nagpatigil ng kanilang usapan. Come in, tugon ni Enzo. Si Paulo yon. Namayat ang lalaki na parang nagkasakit. Paulo? Paninigurado ni Alexandra, saka sinalubong ng yakap ang kaibigan ni Enzo. Pare. Kinamayan naman ito ng asawa niya. What happened to you? Stress, alam mo na. Naupo ito sa couch. Nasabi ni Richmond na nag-asawa ka na daw. Tanong ni Enzo. Ayoko nga dun kay Diamond. Tomboy yun eh. Kung hindi ba tomboy, gugustuhin mo? Tanong ni Enzo. Malamang hindi. May mahal na akong iba. Alam niyo yan. Nasaan ba si Jancel? Baling ni Enzo kay Alexandra. Hindi pa kami nag-uusap ulit, ilang buwan na. Pagsisinungaling na Alexandra. Nagpaalam ang babae na pupuntang Japan sa magulang nito. Ikukuha ko muna kayo ng inumin. Nagpaalam siya upang makatakas sa mga katanungan ng mga ito. Baka mamaya, madulas pa siya at maikanta niya kung nasaan ang kaibigan. May bit-bit sa Alexandra na plastic na milk tea. Papasok na siya ng elevator nang mapatingin sa entrance ng building. Hindi niya mawari kung si Bianca ba ang babae na natatanaw niya. Nakatingin to sa gawin niya. Medyo malayo ito. Napatingin siya sa tumunog na elevator. Paglingon niya ulit, wala na ito doon. Napabuntong hininga na lang siya bago tuluyang pumasok sa elevator. Niisip niya rin siguro ang babae.
Kaya pakiramdam niya ay nakikita niya ito. Pagbukas ng elevator, may napansin siyang babae na nakatalikod. Kausap ito ni Elaine. Si Bianca? Nilapitan niya to at agad na hinawakan sa braso. Bianca! Ma'am, bakit po? Tanong nito. Taga-HR ito. Kahawig lang ni Bianca kapag malayo. Sorry Alice. Akala ko kasi si Bianca. Napapahiya ni Alexandra na sabi dito. Okay lang po ma'am. Marami nga po nagsasabi na kahawig ko yon, lalo na kapag nakatalikod. Nginitian siya ng babae. Nangilo siya sa narinig mula dito. Kahawig lang nito si Bianca kapag nakatalikod. Subalit kapag nakaharap, ibang-ibang itsura nito. Humingi ulit siya ng dispensa sa babae, saka tumuloy na sa opisina nila. Daglian niyang isinara ang pinto. Napatingin sa kanya ang dalawang tao sa loob. Oh, ano nangyayari sa'yo? Tanong ni Enzo sa kanya. Bakit para kang humahangos? Wala naman. Ito na ang milk tea nyo? Inaabot na Alexandra sa mga ito ang daladala. Ano nang pinag-uusapan nyo? Baka naman alam mo kung nasaan si Jancel, Alexandra? Pakiusap ni Paulo. Kahit balatan mo ako ng buhay ngayon, hindi ko alam kung nasaan si Jancel. Bigla na lang siya nag-deactivate sa kanyang social media. Ang phone niya, hindi ko makontak. Kaya wala talaga kaming communications. Pakiramdam ko kasi pinagtataguan niya ako. Sagot ni Paulo. Ilang buwan ko na siyang hinahanap. Bakit mo pa siya hahanapin kung ikakasal ka na? Balik tanong naman ni Alexandra dito. Ayoko nga kay Diamond. Hindi ko alam kung saan lupalop nakita ng mga magulang ko na may chemistry kami. Mas lalaki pa sa akin yun eh. Pare, hayaan mo na lang muna siguro si Jancel. Baka gusto niya lang taga mag-isa. Baka nalaman na niya yung nangyari sa'yo. Sabat ni Enzo sa usapan nila. Kailangan ko siya matagpuan. Alam niyo naman kung ilang beses na kami naghiwalay at ilang beses ko na siyang binalikan. Baka nananawa na siya sa ganong setup, Paulo. Sagot ni Alexandra dito. Hindi kasi pwede na lagi kayo magbabalikan at maghihiwalay. Tapos hindi niya alam kung ano ba talagang plano mo para sa inyong future. Unawain mo na lang siya. Paano kung humanap siya ng iba? Kung mag-asawa siya? Ang sabi ko sa kanya, hintayin niya ako. Madali lang naman ang setup namin ni Diamond dahil may girlfriend na rin siya. Hindi mo naman masisisi yung tao, Paulo. Gusto na rin niya mag-settle down. Nasa tamang edad na si Jancel. Tugon naman ni Enzo. Baka ang gusto niya ay mag-asawa na talaga. Saka kilala ko si Jancel. Kaya niya magtiis gaano man yan katagal. Basta yung assurance ay 100%. Hindi pwedeng 75% lang. Kaya niya mag-agree sa mga bagay-bagay. Negosyante din naman siya. Isa pa rin sa pinagtataka ko. Never ko nakilalang pamilya niya. Ayaw naman akong isama sa kanila. Ang bilin kasi sa kanya, dalhin ang boyfriend ko sigurado na. Ayaw nila na papalit-palit na dadalhin sa bahay nila. Sagot naman na Alexandra dito. Paano nila makikilala ang boyfriend ng anak nila kung hindi nila kikilalanin? Napasandal ang lalaki sa sofa. Ganun kalaki ang tiwala nila kay Jancel. Alam nilang hindi sablay pumili yon. Baka sayo palang magkamali na. Biro niya dito. Kapag nalaman mo kung nasan siya, sabihan mo naman ako. Pakiusap sa kanya ni Paulo. Please naman, Alexandra. Sige, basta kapag nagkausap kami, sasabihan kita agad. Nginitian na lang niya ito. Halata ang frustration sa mukha ng lalaki. Sa palagay niyo, bakit kaya niya ako pinagtataguan? Tanungin mo na lang sarili mo, pare. Alam ni Jancel kung gaano ko siya kamahal. Naipit lang ako ng sitwasyon. Nangyari na yun sa amin ni Alexandra. Ang ending, ito. Minahal ko talaga siya. Baka yun ang takot ni Jancel. Ang ma-fall out of love ka sa kanya at magkagusto ka ng tuluyan kay Diamond. Pero hindi nga lalaki ang tipo ni Diamond, pare. Babae din. Sa palagay mo, Paulo, bakit pumayag si Diamond?
Tanong niya dito. May potensyal ang magiging kasal niyo. Nakita ko na si Diamond. Maganda siyang babae. Nalilito na nga ako. Buti nga hindi marunong magtagalog yun. Saka buti, hindi ibinuyo na sumama sa akin ngayon. Lagi kasing pinapasama sa mga lakad ko. Hindi pa nila alam ang tungkol dito sa kumpanya ni Bianca. Totoo ba yung balita na mga kidnapan dito? Hindi pa ba nahuhuli ang tatay niya? Hindi pa nga. Nakakatakot. Baka sila ang nasa likod ng sunod-sunod na holdapan dito. Sinabihan ko nga sina Lolo na wag masyadong lumabas. Delikado ng panahon. Baka mamaya sa labas ng mga magaganda at sikat na subdivision nag-aabang ang mga kriminal. Tapos matsyempohan sila. Total naman. Na-take over ko ng kumpanya. Tumulong lang siya pag-garden kina Mommy. Mahabang ngita niya ni Enzo. Kaya siguro ayun ni na Mommy umuwit magnegosyo dito kahit may potensyal. Hindi tulad sa US na magnegosyo ka lang ng kahit ano ay pwede. Sagot ni Paulo sa asawa niya. Natahimik sa Alexandra at biglang napaisip tungkol kay Bianca. Sigurado siya sa sarili niya na nakita niya ito. Pero para naman tong nilipad ng hangin. At paano niya may papaliwanag ang pagkakita kanina sa isang staff na akala niya ang babae? Nitong nakaraan, naisip niya ang babae na baka nga may kinalaman sa agenda ng ama nito. Ngunit mahirap naman magbintang. Napatingin siya sa labas. Kita niya buhat sa loob ng mga nasa labas. Naroon pa rin ang babaeng kausap ni Elaine. Napaparanoid ba ako? Bakit ko siya iniisip? Tanong na Alexandra sa sarili. Bakit naman niya ako pupuntahan kung sakali? Galit siya sa akin. Hindi kaya plano niya akong paghigantihan? Honey? Honey? Niyuyug-yug siya ni Enzo. Anong iniisip mo? Kanina pa nagpapaalam si Paulo. Sorry. Medyo napagod kasi ako. Pagdadahilan ni Alexandra. Oh, kita na lang tayo sa isang araw. Aalis na kasi ako in 2 weeks. Babalik ulit ako sa US. Keep in touch na lang. Magpahinga ka na, Alexandra. Niyakap siya ni Paulo, saka isinunod ang pagyakap kay Enzo. Mag-iingat kayo. Sige, ingat. Kinawayan pa niya ito. Hinatid to ni Enzo sa labas. Pagbalik ng asawa niya, agad siyang inusisa nito. Ano nangyayari sa'yo? Bumili ka lang sa labas parang aligaga ka. Tinabihan siya ni Enzo sa upuan. Parang nakita ko si Bianca sa labas kanina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kumakabog ang dibdib niya. Napatitig sa kanyang asawa. Hindi to agad nagsalita. Pakiramdam ni Enzo ay masyado nang naapektuhan sa Alexandra ng mga nangyayari sa paligid niya. Baka natatakot lang talagang asawa niya. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong ni Enzo kay Alexandra. Napansin niyang balisa ito. Oo. Hindi ako maaari magkamali. Siya talaga yung napansin ko sa labas. Walang kagatol-gatol na sabi ni Alexandra. Nasaan ba siya kanina? Tanong ulit ni Enzo dito. Nakatayo siya sa harapan ng entrance at nakatingin siya sa akin. Akala ko nga papasok siya. Nalingat lang ako, bigla siyang nawala. Paliwanag niya. Baka napapagod ka lang ngayon. Magpahinga ka kaya muna. Marami ka kasing ginagawa nitong nakalipas na araw, hindi ba? Hinawakan ni Enzo to sa balikat. Baka na-stress ka rin kasi alam mong kriminal ang tatay niya. Baka nga. Simula kasi nung malaman ko na kriminal ang tatay niya, parang natakot na ako kung anong pwede nilang gawin. Nakakatakot nang gumala-gala pa sila, hindi ba? Huwag mo sila masyadong intindihin. Andito lang ako. Handang protektahan ka palagi. Hindi ako aalis sa tabi mo. Salamat, honey. Alam ko maaasahan kita palagi. Hinimas ng asawa niya ang kanyang braso. Alam ko magiging okay din ako. Baka talaga lang natatakot ako. Huwag kang pangunahan ng takot para hindi ka masyado mag-isip. Nginitian niya ito. Anyway, totoo bang hindi mo alam kung nasaan si Jancel? Parang hindi ka naniniwala sa akin.
Wika ni Alexandra. Hindi naman. It's just, imposible kasi na hindi mo alam kung nasaan si Jensel kasi best friend mo siya. Saad ni Enzo. Hindi agad nagsalita ang asawa niya. Sekreto na lang natin to. Nasa Japan kasi siya, sa mami niya. Ewan ko dun kung bakit ayaw umuwi ng Pilipinas. Bakit hindi mo sinabi kay Paulo? Wika ni Enzo. Makinig ka, mahal, okay? Ang mga bagay na hindi tayo involved ay wag natin pang himasukan. Saka binili ni Jensel na wag kong ipagsasabi. Kaya pag nalaman ni Paulo yan, lalayasan talaga kita. Banta ni Alexandra sa kanya. Natawa naman si Enzo sa sinabi nito. Matapang na talaga misis ko ah. Mukhang manunundo ng asawa sa inuman. Biro ni Enzo dito. Don't worry, hindi malalaman ni Paulo kung ayaw ni Jensel na magpakita. Pero sayang naman yung naging usapan nila bago umalis si Paulo. Hindi kasi concentrate yung sinabi ni Paulo. Saka takot si Jensel. Dahil nga napunta ka talaga sa akin. Paano daw kung umasa rin siya, tapos ang ending nila ay parang yung sa inyo ni Bianca, hindi ba? Paliwanag ni Alexandra sa kanya. Sa bagay, may pinaghuhugutan naman talaga si Jensel. Kaya nga gusto ko man tulungan si Paulo, magagalit si Jensel sa akin. Ayoko mawala siya ng tiwala sa akin. Nag-iisa ko ng kaibigan ngayon yun. Iniwan na kasi ako ni Malena. Malungkot na wika ni Alexandra. Huwag na tayo mag-usap na malungkot, baka maiyak ka lang. Saway ni Enzo sa asawa, ramdam niya sa tinig nito ang pait at waring hindi pa matanggap ng pagkawala ni Malena. Niyakap niya ang asawa niya. Alam ni Enzo kung gaano to nagpapakatatag para lang makayanan ng araw-araw na pasakit na nawala ang mga mahal nito sa buhay. Kung sa kanya yun nangyari, marahil hindi niya yun kakayanin. Nasa ganoon silang posisyon nang pumasok sina Lolo Miguel kasama ang kanyang mga magulang. Kami na lang ang dumalo sa inyo. Masyado ata kayong abala. Ngiti-ngiti si Lolo pagbati sa kanila ni Alexandra. Sinalubong nila ang mga ito ng yakap at halik. Kamusta kayo mag-asawa? Tanong ng kanyang lolo. Mukhang masaya kayo mag-asawa. Opo naman lolo. Masyadong mabait tong asawa ko. Kulang na lang subuan akong kumain. Biro ni Alexandra. Naupo ang mga bisita. Diba? Mabait talaga sa Alexandra. Hindi ka nagkamaling piliin siya. Nakangiting wika ni Telma. Ano pong gusto niyong inumin? Tanong ni Alexandra sa mga ito. Namimisan namin ng coffee mo, iha. Tugon sa kanya ni Jan. Baka pwedeng coffee na lang? Kayo po, mami, lolo. Tanong pa ni Alexandra sa mga ito. Same sa akin. Sagot ni Talma. Sa akin din, iha, kape din. Ngumiti si lolo sa asawa niya. Sige po, kukuha lang po ako. Tumalikod na sa Alexandra sa kanila. Okay na ba kayo mag-asawa? Tanong ni Lolo Miguel sa kanya. Okay na okay po kami, lolo. Maalaga sa Alexandra at masipag. Magaling din siya sa finances at hindi maluho. Pakiramdam ko, yayaman ako lalo. Nakakaawa din naman ang nangyari kay Bianca. Sabi ng mami niya. Saan na kaya naroon ang tatay nun? Uso nga pong kidnapan ngayon. Pakiramdam ko may kinalaman ang tatay niya sa nangyayari. Sabi naman ni Enzo. Simula noong patay nila yung dalawa nilang nakalaban sa kasino, madami ng krimen na nagaganap. Kailangan po natin magdoble ingat. Balitang-balita nga na ibinenta na ni Bianca negosyo nila. Sayang nga, hindi man lang tayo nakaabot. Sabi ng lolo niya. Nag-invest kami doon. Mayabang ni Enzo na sagot. Ikaw? Paano ka mag-i-invest doon? Igalit sa'yo yun. Nagulat si Lolo Miguel. Oo nga anak, paano? Pati ang daddy niya ay naguguluhan. Kilala niyo po ba si Richmond? Richmond Torre? Wika niya. As in yung Richmond na model? Tanong ng kanyang ama. Yung nakabi sa Paris?
Tanong naman ng kanyang ina. Yeah, siya nga. He asked me to join him para mabili ang kumpanya. Kasama namin si Paulo. Paano na-involve si Paulo? Baka mapagalitan yun ng daddy niya. Nag-aalalang tanong ng kanyang daddy. Hindi pa nga daw alam ng family niya. Sekreto po muna yun. Ito na po ang kape. Nakangiting sabi ni Alexandra habang bitbit ang tray. Inilapag nito ang dala sa lamesa. Kamustang pagiging asawa na Enzo sa'yo, Alexandra? Tanong ng mami niya kay Alexandra. Kapag nagloko, magsabi ka lang at ipakukulong agad natin. Mami naman, reklamo ni Enzo. Anak niyo ko, kaya dapat ako munang priority niyo, hindi ba? Tigilan mo ko, Enzo. Kapag mali ka, kakasuguhin pa rin kita. Banta sa kanya ng kanyang mami. Mukhang mas mahal yun ng asawa ko kaysa sa akin. Kunwari ay nagtatampo sa Enzo. Totoo naman. Sabay-sabay na sabi ng kanyang pamilya na puno ng tawanan ang kanilang opisina. Miss na miss nila ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!